ipagpatuloy ng mayor ninyo ang mga magagandang ginawa ni Yorme. Ang tanong, pinagpatuloy ba? Ganun din po sa national. Ang akala natin ipagpapatuloy ni Marcos. Alam niyo mga kababayan, nandito din po ako para suportahan po si Yorme at ang Yorme's Choice. Nung eleksyon po, tayo po'y nanindigan para kay Yorme. At ang nangyari kay Yorme at nangyari sa Maynila ay parang nangyari rin sa national. Ang akala natin, ipagpapatuloy ng mayor ninyo ang mga magagandang ginawa ni Yorme. Ang tanong, pinagpatuloy ba? Ganun din po sa national. Ang akala natin, ipagpapatuloy ni Marcos ang ginawang maganda ni Pangulong Duterte. Pinagpatuloy ba? Kamusta ang bigas? Alam natin na ang mahal-mahal ng bigas at iba pang mga bilihin. Pero ngayon, na nagbabalik na si Yorme sa Maynila, atin po itong susuportahan, kasama po siyempre ang buong Yorme's team. Para po na maayos uli ang Maynila, gumanda uli ang Maynila. Taga dito po tayo sa Maynila sa District 3 mismo. So babalik yan si Yorme para ayusin. Alam niyo ho ba, meron akong sasabihin sikreto sa inyo. Magkasama po kami ni Pangulong Duterte sa Hong Kong bago po siya arestuhin. Alam niyo po ba na dapat pupunta si Pangulong Duterte sa District 3? May plano na po na pupunta si Pangulong Duterte upang itaas ang kamay ni Yorme. Kasama ng buong Yorme's team. Kaya lang sa sinumang palad, alam naman natin ang nangyari, kinidnap po si Pangulong Duterte. Ngayon pong araw na ito, meron din po ako isang papakilala. Ito pong suot-suot ko, si Pastor Kibuloy. Hindi po ako membro ng kanyang relihiyon. Sa katunayan, tinawag ko pa pong mula ang propeta, si Pastor Kibuloy. Tinawag ko yung kanyang relihiyon na kulto. Alam niyo, ginawa niya? Pinatawag niya po ako sa Davao. Pinatawag po ako ni Pangulong Duterte sa Davao upang ipakita ang mga magagandang ginawa ni Pastor Kibuloy sa kanyang community. Alam niyo ba kung anong ginawa niya? Libre ang pag-aaral ng mga bata. At ito po'y bukas, hindi lamang sa kanyang relihiyon. Sa katunayan, may university siya na nagpapagraduate ng mga lawyers. Ano pang ginawa niya? Pabahay, libreng pabahay. Tulad ni Yorme, na hindi lang nagsasalita, meron din pong gawa. Si Pastor Kibuloy, wala pa po sa pwesto, ay meron din po siyang nagawa na. Kaya nga po, nung time na yon, si Pangulong Duterte mismo nagsabi sa akin na tulungan si Pastor Kibuloy kung sakasakaling tumakbo siya in the future. Kasi at that time, hindi pa po decided si Pastor Kibuloy. At kaya nung tumakbo po siya, nandito po ang buong team ng Banateros. Meron po bang akong subscriber dito? Meron? Ay, bigyan natin ng cup para maganda. Ito. Banateros. Ito, bigyan natin to si Sir. Ayan. Meron pa po ba dito? Ito. Si Madam, maka-Duterte to eh. Sige, pulang po. Doon naman sa likod, bigyan natin. Dito. Ayan po, alam nyo, huwag niyo pong kakalimutan. Siyempre, yung ating matagal na pinagsilbihan, nung ito po'y nasa Malacanang, ako po ang kanyang utusan doon sa Malacanang. Walang iba kung hindi si Konsehal Mocha Uson. Ito po ayan po si Konsehal. Siguro naman po, kilala nyo si Konsehal Mocha Uson. Ayan po ay talagang pinagkatiwalaan ni Pangulong Duterte nung panahon ng pandemya. Lagi po siyang tinatawagan, sinisiguradong ang mga OFW ay maayos ang kalagayan.
Yun po ang trabaho ni Mocha noon sa pandemya. Siguraduhin ang mga OFW na pinauuwi ay mahatid sa kanilang mga bahay. At yun po ang ginawa ni Mocha Usod. Ngayon naman ay gusto niya pong pagsilbihan ang distrito. Dito po siya lumaki. Sa mismong distrito na ito, dito nag-aral, dito po talaga siya lumaki. Pero may isa pa po akong pakiusap. Maaari po ba? Isa lang. Mahihirapan si Yorme kung yung mga kasama niya ay iba. Kailangan niya, unang-una si Congresswoman Apple Nieto. Napakatindi mo magsilbi niyan. Sobra ho yung puso niyan. Pwede ho ba patalsigin na ho natin yung maingay? Yung si Chihuahua, patalsigin na ho natin? Walang ginawa kung hindi mamulitika. Hindi nagsisilbi sa bayan. Dapat di ba inaasikaso ni Chua kung hindi yung kayo? Anong inaasikaso niya? Patalsigin si Bibi Sara Duterte. Siya na lang ang patalsigin natin. Tama? Tama! Siya na lang ang patalsigin natin. Tama? Tama! Siya na babalik natin? Apple Nieto! Yorme's choice si Madam Apple Nieto. At siyempre, para makagawa ng magandang mga polisiya sa Maynila, hindi kakayanin ni Madam Mocha mag-isa. Kailangan ng Yorme's choice, mga konsihal. Nakita niyo naman siguro po, ayan po yung mga pangalan nila. Yan ito, idol ko ito, si Bong Alvarez. Basketball, para kami nito maglaro ng basketball eh. Si Sir De La Cruz, siyempre. Si Taglin, ako, pogi-pogi nitong Sir Taglin na to. At siyempre, yung pinakamatikas na pinakamasipag din, si Zarkal Tol, di ba? At siyempre, ang Kukini! Mocha! Kukini! Mocha! Ayan, maraming salamat po. Ako po si Banat Bay. Thank you po.